unang pagkikita-kita mula sa simula hanggang kalabisan. Masalang gawa namin ang layunin mong nakita sa amin at may sagawa namin ngayon ang aming pagkakuran na magpapatihan at pag-ibig sa amin. Kami po ay nililugod sa iyong harapan na kami iyong pagbibayan at iwasin sa aming kaisipan ang anumang masasamang kaisipan, inggit at makikipagkalit sa aming mga kasalanan. Bigyan mo kami ng sapat na lakas at katayuan upang maibahagi namin ang aming makakaya sa aming mga kasama sa pagtitipag na ito. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong buntong na anak na si Jesus. Amen. Good morning everyone. Please be seated po. Let us go to our Relax ka na, kuya. Pakihan Oo, nga lang, minahanap ako. As we move along, let me give you po, we will acknowledge po ang mga present today. Sir Warren, this is Ma'am Sonia from the Voice Center. And then si Ma'am Julie from the Truth Speaker. And Sir John from Ocampo, Calarosa, Alamada. And Sir Smile from TV48. And Ma'am Carmel, si Ma'am Carmel Miguel from TV48. So we're waiting for sa mga, ay si Sir, Jeremy. So siya yung nag-cover din sa ating launch nung Opera at Kultura. Okay, so today po, meron po tayo ng second quarter na presentation na accomplishment and ang ating major activities for the third quarter. So let me give you po my boss, newly designated acting provincial director, former regional information officer, at mga nabanggit po na kanina na mga trabaho na kanyang background. And now, bilang po overall, DTI Nueva Ecija Chief, let me welcome po Sir Warren Patrick Serrano. Thank you, Ma'am Hanilen, for that generous introduction. Unang-una, salamat ng marami sa media ng Nueva Ecija. Kasi, alam niyo na po, umuulan, lakas ng ang sama ng panahon, no? But still, no, nandyan po kayo at lagi nakatabay sa amin. Kahit nung itong mga nakaraang linggo, buwan, andyan po kayo to help us, no, disseminate the activities of our agency, no. Kasi importante rin po kasi na malaman ng ating mga kababayan kung ano yung ating mga ginagawa, alam nila, through that na may importansya po, no, yung ating mga consumers, yung ating mga MSMEs. Importante po na nabibigyan sila ng parang bahagi ng limelight, no, upang malaman ng mga iba na hindi lang mo yung may ginagawa yung gobyerno dahil may epekto yung ginagawa ng gobyerno para sa atin. Lalo din sa Nueva Ecija, kung saan very active yung mga consumers, very active din yung mga MSMEs. Kaya natutuwa po ako na meron tayong regular na kwentuhan na ganito para ma-update kayo, no, sa mga activities, programs, at saka mga balakin ng DTI. So, thank you po for coming. So, we will be presenting our second quarter accomplishment.
collaboration ng YEP natin at saka ni Miss Joey Moreno. Project na yung The Orange Project. Siya yung hinahay kuya na next president ng natin, SNED Council, tsaka ng Chamber, Miss Joey Moreno. Ayaw niyo na kay Dr. Ray. Gusto na niya magpahinga. Okay. He wants to rest. Sige.
sila kantay. Oo. Nabigyan sa akin ng anyway, 120 naman yung target box. Order na tayo sa Jollibee. Mahal ng talungan. 120 yung kilo. Yun daw mga MC natin, nakakatulong yan sa monitoring. Oo po. Pwede sila. Yung carb lang ang hindi pwede. So ito rin po ang first time na nakita ni PD ang aming accomplishment for the first semester. Kasi po, first copy niya and new siya dito. So one by one, saka na lang po niya mapapasyalan yung mga bayan na nakamit. And to continue po, let us present po ang ating activity for let me welcome po, Sir Warren. They are from PIA, si Ma'am Steph and Ma'am Steph, ano pangalan mo? Carol. So, Ma'am Carol, this is Sir Bobby. And Ma'am DC from PIA. And Ma'am Amy. Oh, hindi ba sa nagkasal na yun? Si Camille. Yeah. So, for third quarter po, our schedule. So, ngayong buong July, we have the Auto Bazaar. Pinasyalan po ito ng TV48 and sila Ma'am Truth Seeker. And on the 11th, we have awarded po our MSMEs sa mini convention ng ating NUSD. And yung ating pong trade fair ng MSME will continue 16 to 20. Kung pinuntahan ko yun, ay nag-SMega. Nakabili pa nga ako. Thank you po. Salamat. Salamat po. Okay, for August po, for August po, we identified the A's as the 15 gatas ng Calabaos ready for the spelling. And then, yung Auto Bazaar ulit, Gatas ng kalabas. Extended. Ate, free ba kasi? No, hindi free. Nagbabayad po ang ating mga SME. Sarili ko nakita po sila. Yes, they are paying. It's not for free. Hindi po. And on the 11 to 18, yung ating pong likha ng Nova Eserrano Trade Fair. On the September, so ito po yung pinaka, na nila, sir, sa CPD namin, yung pinakamalingal na pamilihang bayan, para i-award na po by October during the Consumer Welfare Month. Diniscuss na lang po ni Sir Bob later. And then on the 1st to 7th, ito po yung ating Nueva Ecija Day sana, kaya po inano po namin na mataon na likhang Nova Ecija Trade Fair na rin, gaganapin sa Walter Mart San Jose. Pwede mo kayong mag-visit. Kailan yung And schedule? September 11, sa 1 to 7. Open program. And then 11 and 12, launching po ng ating shared service facility sa Wadaka, coffee production ito. And Cebu MPC. At isang area po sa Cebu. San Jose City. Bot sa San Jose. Karanglan si Wadaka. Okay. So, Karanglan and San and San Jose. Jose. Magkasunod na araw.
Okay, with that, thank you po, and you may now address your concern to our number one. Okay ba? Apo. Okay, thank you. Nakakatuwa, Sir Warren. Dito ka na. So, do you love? How do you love your job now? Ako naman, I'm always ready, no? Siyempre, sabi ko nga sa boss ko, sinabi niya sa akin na biglaan. Sabi ko, I'm a good soldier. Sumusunod lang po ako kung saan kailangan. And wherever I go, siyempre, I try to prove myself with the help of very able associates, no? Sila Ma'am Daisy, sila Sir Bobby. Siyempre, ginagawa naman namin sa region. Basically, same naman po yan, no? We try to do our mandates, no, sa DTI by empowering consumers and enabling MSMEs, helping them grow and thrive. It's basically the same. Kaya lang, very happy po ako dahil noon pa po gusto ko nang pumunta sa mga provincial office kasi nandun daw po talaga yung action. Yeah. Dahil nakaka-interact po talaga yung mga stakeholders. Kaya natutuwa po ako na ako ay na-assign po dito. Wala kang lang choice. Pangalawang question ko para maibigay sa iba. Sa Wesleyan University Office, I'm in charge with the linkages and networking. Opo. So, paano po yan nakatulong? In fact, no, we are really trying to work out, no, the partnership between government, industry, and academe. Kasi yan po talaga yung key, no? Yung, kaya nga meron nga tayong regional inclusive innovation centers. Yan po, gusto natin na yung gobyerno tutulungan yung magipagtulungan sa industriya at sa academe. Yung academe, yung forte nila, yung paggawa ng mga researches na pwedeng makatulong sa mga industry na pwedeng suportahan naman ng gobyerno through policies and programs. Kasi, let's admit it, marami sa academe natin, no, maraming researches na hindi na-actualize yung and maximize yung benefits dahil hindi naman na-i-apply, no, hindi nasusubukan ng industry. Several years ago, I was in charge of a project na pinropose ko dati. It's to help pitch, no, yung mga academic researches sa mga industry. Although ang problem lang dyan, Ma'am Sonia, is that minsan the universities have intellectual property considerations. No, I meaning to say na pag binigay nila yung researches nila sa industry, they have to take a certain percentage of the commercial value, no, nung kikitain ng mga produkto na yun. And so it could be perpetual benefit, no? Yun ang ano. And siguro that's one thing that the government has to work out, na yung mga academe at industry, they can meet in the middle para pagtulungan nila at magkasundo sila kung sakaling may mapaganda silang produkto ng academe, maibenta as a product or service, at yung kikitain nun ay siyempre alam nila kung gaano kalaki yung share nito at saka ito. Siguro we can start initially with webinars or seminars. Oo. I think yun nga siguro we have. I think with us also, no? Kasi kami po yung parang hindi naman kami po yung nagre-research, no? But kami po yung taga-coordinate lang, no? But so I think yun, we can reach out to our industries, to our MSMED Council. We can also reach out, dahil may partnership na rin naman tayo with many of our academic institutions, no? Like CLSU, CRT, and UST. Andiyan na po yan, no? So kami po taga-abot lang, no? Taga-abot. Government is kayo eh. Oo. Private. Oo. I think we're number one. Oo. Alam ko naman po yan, number 1 po yan. And marami pong researches that can really help our MSMEs, no?
hindi lang po nasusubukan because the cost of trying is already significant. No, Paano po yun? We write a letter and make some suggestions? suggestions, opo. Yeah. Oo. Ako, iniisip ko nga, it's a pitching event. Siguro, we can do a pitching event where we gather industry members, tapos may mga certain, alam mo, 3 o 4 lang na researches, tapos ipipresent lang yan. O ito yung paggawa ng dried kamote. Ito yung possible na pwede mong ibenta. At ayon sa study namin, pag binenta mo to, mabebenta ito, kikita ka ng ganito. Actually, we're focusing on students also. Oo. But it's also good, no, na that you focus also on students, kasi ako, it is my belief that you have to start them young. Pag dyan sa estudyante pa lang, paglabas ng eskwela niyan, pagaganahin na niyan. Oo. I-apply na niya yan. Siyempre sabi nga nila, can't teach old dogs new tricks, no? Pero tayo, we can push people, type pusher, no? We can urge people. Oo. Encourage. Oo. Actually, as young as they are, we encourage students to be employers. Yeah. Not to look for employment. Kasi ang dami Oo. na To be entrepreneurs. Yeah. Alam niyo po, kaya sa job fairs, sumasali rin po kami. It's also to open up yung idea that it is not just jobs, but also entrepreneurship that will help save the day. No? And then, although maganda rin po, may experience ka sa job, kasi pag experience ka sa job, matututo kang makisama. Thank you. Yes, ma'am. Welcome po. Salamat po. Meron po kasi kami mga one-hour products dito. Oo. Like from Bulacan, we have Longganisa, we have province. And then for Palayan City, we have tea, wine. And then for San Antonio, for example, we have Malistambo. Yeah. Ano po dito ang nais ninyo na i-push pa para po dito na makatulong sa ating mga kababayan? Oo. Ako, I will have to look at the data muna, no? Let's check out which one is really selling, no? Kasi maganda kung evidence-based yung ating pag-check ng OTOP. Although OTOP in itself, and by the new law, no, the new OTOP Act, proceeds from yung pagiging connected ng product, yung pagiging culture-based niya, dun sa area na saan siya ginawa o produce. Pero gusto rin natin na kung tayo ay magde-develop ng mga auto products at dadalhin ito, no, sa mga trade fairs, whether regional or national trade fairs, yun talagang kikita yung ating mga kababayan, kasi the bottom line ng ating mga MSFEs, yung kikita sila, no? So titingnan din natin, no, yung i-prioritize natin yung kikita yung mga kababayan natin. Salamat po, Lady. Isa na lang po sana. Kasi sabi po, galing kayo sa information. Sa tingin niyo po, ano pa po kaya ang maaaring ilagdag? Kasi itong BDI Eurasia, very active ito sa pag-coordinate sa amin sa media para po sa information dissemination. Kasi nga sabi natin, gaano man kaganda itong mga programa ng gobyerno kung hindi naman alam ng tao, ay hindi nila ito mapakikilabangan. Meron po ba kayong naiisip na iba pang paraan na maaari din kami makatulong sa media, broadcast, print at social media ni Pamuli para po mas maraming kababayan ang makapag-avail ng ating mga services dito po sa BDI? Oo, alam niyo, ang tinitignan ko dyan, and always as a former information officer also, is to check out the engagement dun sa ating social media, no? Who is liking, sharing, and commenting on our posts, no? Kasi basically, and who is following, no? Kasi pag tinignan mo yung metrics na yon, doon mo makikita kung alin yung kung sino-sino, no, yung mga iyong naaabot, no? But I think yung media can also help us by liking, sharing, commenting, and following our pages, our social media pages, no? And secondly, the media can also help us by verifying information, no? Dahil hindi lahat ng nandyan sa social media ay parating totoo, no? Alam niyo naman po, maraming false information, no? Madaling ikalat, no? So the best way to help us
is to help us verify the information that is being spread around. Yun po. Salamat po. You refer to the fake news, Didi? Talaga pong fake news is bad. No? Salamat po. Sila naman. Oo. Okay po. So, welcome po dito sa Member CHB. So, kilala naman po natin ang Member CHB ng Rice Bran ng Philippines. So, paano naman po natin ma-encourage po ang ating mga farmers po na maging entrepreneurs po or negosyante? Siguro it's a long process, especially for the average age of farmers, no? Sa ating bansa, medyo nasa edad na sila. Age na po ang average age. Yun nga. Kaya most of them are not techie, you know. So we go to their children na. Yeah. Siguro yun. It's about time that we go to their children. Yung anak ang ating pupuntahan, yung sasabihan natin na we appreciate you being farmers, pagpatuloy mo ito. But there is a lull period for may season yan, no, sa farming na pwede kang may magawa pa, madagdagan pa yung kita mo. I think yun ang pinaka number 1. At libre yan sa DTI, ha? Mag-a-add po ako. Yan, add si Ma'am Daisy. Pwede ako mag-add. Sige po. Okay. Sige, dun muna, iisa-isahin ko na lang. No? Dun sa starting from yung tinanong ni Ma'am Sonia Capio kanina on how Wesleyan and the DTI can collaborate. Para po sa ating kaalaman, through our Young Entrepreneurs Program, meron na po kami mga initiatives on how DTI, through its Business Development Division and our specialized programs, can collaborate to help our potential entrepreneurs, especially the youth, and our existing local SMEs. So, dun po sa Central Luzon State University, meron kami ngayon existing na tie-up in terms of marketing collaboration. Dun sa College of Business Administration nila, dun sa mga college student natin who are taking up entrepreneurship, meron po tayong marketing tie-up na ginagawa. And this is already in our second run, wherein yung mga bata na meron talaga silang parang immersion into sales, no? Na dati, ang binibenta nila yung mga Avon products, yung mga malalaking company na hindi naka-base dito sa atin. Pero with our innovations, we encourage the academe to diversify, na instead na yung mga malalaking company na yon ang bigyan natin ng focus, why not shift the challenge to our local SMEs. So ang ginawa po namin is nagkaroon po kami ng localized pitching na kung saan yung mga chosen, selected nating mga OTOP MSMEs, they're pitching their products to us, ini-screen namin initially sa BDD, and then we will be having a trade show at CLSU na kung saan yung mga bata na yon na sila yung magsasell ng mga product, they can personally choose which one of those products ang ibebenta nila for them to generate sales, to immerse themselves into selling, and to learn from their experience selling the product and learn from the existing MSMEs as to the challenges, their failures, and their best practices. That, I think, we can replicate sa Wesleyan University and the rest of other colleges here in the province. Yeah, there are limited opportunities na na-realize po natin, PD and Kuya Bob, and the rest of the media personalities here, now still we can do so much in terms of helping the local economy na before hindi natin yan nakikita, no? Hindi natin na-realize na ang young entrepreneurs pala natin and our existing MSMEs can do a lot in uplifting the status of our locally made products. Yun po yung na-realize. Last semester po,
we almost generated, I think, more than 1 million sales in one semester. And Within this school, within CLSU? it's up to them po kung saan sila magbebenta. But the students are from CLSU. And it gained support from the faculty ng College of Business Tapos these Administration. students earn them off. They also earn. Yeah, including their parents. No, there is unlimited opportunity. In marketing. Yes, actually po ma'am, yung mga nakaraan na mga produkto na sinel nila, nakita nila ano yung may potential talaga in the market. And still, nakikipag-collaborate yung mga parents na mag-resell sila. So marami tayong na-open na opportunities na yung mga walang hanap buhay, yung mga nanay na may free time pa no, to make a side hustle. No? Na-realize nila na dito lang pala sa province natin, ang daming pwedeng bigyan ng opportunity na in terms of hanap buhay and in terms of promoting the culture of Nueva Ecija, our locally made food, the craftsmanship of our SMEs, and the originality and uniqueness of our products. So yun po ang gusto kong i-share sa inyo in terms of collaboration. And one thing more, meron kaming gustong i-include aside from the marketing is our advocacy on sustainability and the preservation of our biodiversity. So, with all the activities, PD, ng BDD, we highly encourage, as the focal person for green innovation and sustainability, gusto natin na i-influence din natin through the help of the media people na magkaroon tayo ng strong advocacy regarding the shared responsibility nating lahat on how we should take good care of our environment. The SME sector, we as consumers, nahawak naman ni DC Bobby, we are all garbage generators. No? When we consume a product like this, no, meron tayong plastic na basura, no? So, na-realize natin with the increasing risk and the hazards posed by climate change, kailangan nating magtulong-tulong para magkaroon tayo ng boses and eventually we came up with suggestion, policies na pwede nating paabutin sa taas. Paano ba natin mapapabuti yung ating kapaligiran? Na itong mga negosyanteng ito should also be responsible not just in producing quality food but also the shared responsibility in biodiversity and preserving nature. Yun po, na pwede din nating i-pitch dun sa collaboration with the academe. Yun ma'am. And for the OTOP naman po, I really appreciate po yung response ni PD Warren regarding the question on which to push for OTOP is the assessment kung alin yung may potential. So kami po sa BDD, we are continuously doing the product development and we are encouraging new enrollees for the One Town, One Product na hindi lang kami nag-stop kung saan yung mga na-declare ng mga LGUs, halimbawa for Nueva Ecija, longganisa lang ba? Pero hindi natin binibitawan ng longganisa. Yan talaga yung pambato natin. But we are encouraging other products to have our support in terms of OTOP. And we call it OTOP Next Generation. Hindi lang po tayo OTOP basta, but we have it as OTOP Next Gen. Meaning, we encourage other products with potential to have the same assistance na ginagawa natin for OTOP. Like what? Assessment, we have the diagnosis, ano yung pwede natin gawin for this product. In terms of promotion, inire-ready namin po sila
before entering the trade fair. Before participating the trade fair, kailangan meron silang bihis. Ano yung bihis na pupuntahan nila sa isang okasyon? Like tayo, pag pupunta tayo sa binyagan, or birthday, or kasal, we have our attire. So, ganun din po yung product na dadali natin. Kung local trade fair, kung kadiwa, ano yung bihis niya? Kung regional trade fair, kung national trade fair, if it is international trade fair, anong bihis ang dapat niyang gawin doon sa produktong to. So, yun ma'am, ang masasabi po natin, hindi naka-stick lang sa kung ano yung say 20 years ago, ito yung utak natin. Marami na po tayong mga product na dinidevelop. In fact, we have nga the Otak Bazaar na I'm thankful na binibisita niyo po and you are promoting through the coverages. Nakita ko po yun. And mamaya po meron sana akong isang i-brought up na concern regarding yung pag-coverage po natin sa mga trade fairs. Mamaya na lang po yun. And the last one po, yung sinabi kanina nung sa TV48, si Ma'am Carmel. So, how do we encourage the farmers into entrepreneurship? Ma'am, we do our seminars on entrepreneurship upon the request of the private sector and the LGU. With our Young Entrepreneurs Program and with the help of our business counselor, we continuously conduct the series of seminars on entrepreneurship and other related seminars. And also, during our one-on-one consultancy, we encourage these farmers who ventured into entrepreneurship to let them make the children involved in their respective businesses. So when the time comes na mag-retire sila or suddenly something happened, the children are prepared. Di po ba? So in-encourage talaga namin na unti-unti mong turuan ang mga anak mo na may inclination sa business at matutuhan nila yung dynamics ng business. So, nakikita po namin yung mga results na yan sa mga existing na mga negosyo na ina-account manage namin, and we are seeing that the next generation, yung mga anak-anak nila, meron na silang kani-kaniyang mga responsibilidad dun sa mga negosyo na pinaghirapan nila. And we encourage them talaga na let them value the how to earn money, the value of hard work, and the persistence if ever there are challenges. So, maganda po yung naging resulta dahil maraming mga testimony na maraming negosyo ang nag-flourish, nagtagumpay, then pag nawala na yung magulang na nag-umpisa, yung mga anak eventually, iba yung iba yung nagiging direction. So, yung business na pinaghirapan, unti-unti nawawala. So, yun yung gusto natin sanang ipagpatuloy dahil yung mga negosyong pinaghirapan na yan ng mga magulang nila, may mga empleyado yan. May mga pamilyang umaasa, no? And yung mga negosyo na yan na part na ng kultura, part na ng landscape ng Nueva Ecija, sana huwag mawala. No? So, pagtulong-tulungan po natin, for the meantime, yun po yung sharing, base sa senior po ng aking PD. Thank you so much. Question po. Yes, ma'am. From PIA. Doon po sa Auto of Next Generation, kapalitan ko na po. Ano na po yung mga produkto na ipinagmamalaki natin dito sa Nueva Ecija sa ilalim po ng Auto of Next Generation? Okay, thank you for that question. For this year, we have almost 200 plus products na consistently tinutulungan natin. And for this year, meron tayong around 100 plus products na naka-enroll for another round of product development. For the existing products na tinutulungan natin, the best seller of course is the food industry cluster na kung saan ngayon ang nakikita nyo trend, more on mga chips, no, banana chips, no. We have the smoked fish, no, yung tinapa natin in
San Leonardo, no? Binigyan na rin natin yan ng pansin, ano, na hindi lang sila basta nandyan sa gilid ng kalsada, di ba? Yun yung traditional nating makikita. Na pag nandun ka na sa lugar ng San Leonardo, maaamoy mo na yung amoy tinapa. So, binigyan natin yun, Ma'am Stephanie, ng bagong bihis. Meron tayo, Sir PD, through the shared service facility, nakapagbigay tayo ng vacuum machine, vacuum sealer. So, meron na tayo ngayon mga tinapa na hindi na siya nakabalot sa dyaryo, kundi vacuum sealed na siya. And the tinapa ay nakakapunta sa iba't ibang mga bansa. Second interruption. Yes, ma'am. Thank you so much. And last letter B. Ay, okay po. Sige, thank you, Ma'am Sonia. Okay po, Ma'am Sonia. Thank you for coming. See you next time po. Okay. Yes, sige po. So, Ma'am Stephanie, ang isa pang nakita namin na maganda rin ang turnout is the footwear in Gapan, na for decades tinutulungan natin and still nandyan sila. So, hindi lang sa mga auto bazaar natin sila showcase, kundi sa ating mga auto nooks. No? We realize na meron pala siyang potential sa mga existing resorts na ka-collaborate ng DTI. Number 1 is the Highland Valley Villas Resort and Spa, na kung saan ang una po namin in-offer ay mga produkto ng mga souvenir items like mga keychain, mga tawag dito, mga decorative items like Christmas decor, mga crochet items, and we realized na maganda ang turnout. And we were given a chance to present a second round of products, and we included the footwear ng Gapan, and we are surprised, no? Na isa sa mga highest generators ng sales ay ang tsinelas ng Gapan. Dito sa Otok Nook natin sa Highland Valley, no? And some areas in Tarlac, meron din pala tayong mga local sleeper manufacturer na sila yung nagsusupply ng mga tsinelas. So yun yung mga nakaka-happy na ma-realize na it just take a simple push, na dati natin hindi ginagawa. But then we realize na with just a simple push, mayroon pala tayong malaking magagawa dun sa mga local MSMEs natin. No? Yun yung nakita natin. Sa food industry, number 1 yung food nag-generate. Isa yung tinapa, tilapia ice cream, no? The tilapia ice cream in Science City of Muñoz. Isa din yan sa mga nakita natin na may potential. Nagiging curious ang market. Once na sinabing tilapia ice cream sandwich, no? Nagiging curious and they're buying it, no? Continuous yun. May collaboration din tayo sa mga Otop Shell stores. If ever na magkaroon kayo ng opportunity, lahat ng pwedeng possibility na magkaroon tayo ng presence ng mga market para ng mga product rather, para makabenta tayo at matulungan natin yung mga local SMEs natin na mag-generate ng sales, no, maitawid yung mga produkto nila. Ginagawa po natin. And of course, the gatas ng kalabaw, bestseller natin yan, in liquid and the solid form. Yun yung mga ilan na pwede nating i-share ngayon. And if you still want more, please try to visit again our Otop Bazaar. Nandun lahat yung karamihan ng mga produkto na binibigyan natin ng suporta, no? To promote and market our locally made products. Yun. Ang yung Otop Bazaar po ba yung Yes, ma'am. Yes. Isa pa po talagang product na number 1 din natin na bestseller are the Filipiniana Barongs and Gums from Peñaranda. Yan talaga yung dinudumo pagka inilalabas natin ng probinsya. The Elegant Barongs and Gums of LJRM Enterprises. Kami tanong po ako kung ano po ba yung masasabi natin na number 1 products ng Nueva yung pinakamadalas bilhin, yung parang pinagmamalaking produkto talaga ng Nueva Ecija. Meron po ba? Meron po.
still the number 1 is longganisa of Cabanatuan and the gatas ng kalabaw all over the province. Na pag dinala mo talaga yan sa regional trade fair, sa national trade fair, parang nafe-feel daw nila yung kalabaw na nakatali doon sa buta. Amoy siyang kalabaw. And they want to feel the ambience ng farm, yung sa countryside, na gustong ma-feel ng mga taga-Manila. So, yan yung nakikita natin talaga na number 1. And of course, the chinelas ng Gapan. Yan lagi ang hinahanap ng mga taga-Maynila at saka ng mga balikbayan. And the yung OFWs natin. Ma'am, kung may question namin po ako. So, ako rin po kasi ay small business owner din po ako. So, paano po ba makikipag-ugnayan po sa inyo para po makahingi po ng assistance or support po sa pag-promote po sa mga local products po na ginagawa po namin small business owners? Kuya Warren, do you want to answer? Unang-una, meron tayong mga negosyo centers sa ating mga munisipyo. Nakahanda po yung ating mga business counselors doon. Unang-una to assess your business and your products to help provide you information on the market, on the local market, at saka yung mga opportunities for your product. So, yun yung unang-unang igagawin sa inyo, bibigyan kayo ng assessment sa inyong negosyo, anong pang-aari nyo gawin, paano kayo matutulungan. Ngayon, kung may na-identify sila na inyong pangangailangan, halimbawa, training man ito, o kaya naman po, o product development para mapaganda pa yung produkto nyo, kayo po ay i-refer naman sa isang account officer ng DTI na magagaling sa division nila Ma'am Daisy upang kayo ay bantayan at tulungan. At kung halimbawa, may pagkakataon na mayroong mga seminar o capacity building, ay isasama po kayo. At kung sakali naman ay handa na ang inyong produkto para ibahagi sa isang trade fair, ay isasama rin po kayo. Depende po sa inyong kahandaan bilang isang MSME. About po dun sa natin. So, update na po dun sa yung pagkipag-unayan natin sa mga local municipalities about po dun sa mga resource owner na nilalagay tayo. Maliban po dun sa Highland Valley, doon sa Panabangan, ano-ano po yung mga resorts na update po natin? Kuya, ako na nasa. Sige na ikaw. Okay, thank you for the question po from TV4Day. Nag-start po yung Otopnok natin 2 years ago, 2023. And ang una talaga po namin in-approach is the LGU of Pantabangan. Realizing na yung Pantabangan is really selling well, and because of the Highland Valley. And also because of Highland Valley, nagkaroon po ng ng parang trending na nagsisunuran yung mga ibang investor, na mag-set up ng resort doon. So we have another Otopnok at Farm Ridge, Farm Ridge by Desmond Farm. So meron din po tayo dyan, kakabisit lang po natin, PD Warren. Isa rin sila sa mga aktibong sumusuporta sa local Otop SME natin through the Otopnok. Sila yung una. We are encouraging other resorts in Pantabangan, including yung mga hostels lang, yung mga parang Airbnb, na kung pwedeng mag-set up din tayo doon, upon acceptance ng ating mga Otop SMEs. So, we already have 2 in Pantabangan. We have 1 in Laur, in collaboration with the Laur Farmers Cooperative. Meron silang pasalubong center at nagkaroon tayo ng Otopnok doon. Nakaka-launch lang last April. So, Lafaco, Otopnok. We have 1 in Bungabon with the Lavi Eco Resort. So, meron tayong Otopnok doon. You can visit. And also, we have 1 in Cuyapo. Yeah, the Sirmata. Isa din po yan sa mga aktibo nating partner when it comes to Otopnok. And our Otop MSMEs in Cuyapo are continuously supplying. Nagkaroon nga po kami ng meeting last Friday. And we
have given the feedback na yung isa naming SME ng kuya ko, yung Gold Delis, ay patuloy na nagsasupply sa kanila, including several OTOP SMEs in San Jose City. So in total, meron po tayong 7. And outside of Nueva Ecija, we successfully established 1 OTOP NUC at Dingalan OTOP Hub. So doon po. Kaya we have a total of, I think, 6. Meron po kasing isa na existing pa naman siya. Kaya lang, not much of the locally OTOP. Parang ginusto nilang mas mag-present ng mga product na sarili nila. But then we are encouraging na through the OTOP, bigyan nila ng chance muli yung mga OTOP na we think can also help them generate sales and offer those products to their guests every day. Yun po, sir. Tapos naman dun sa mga pasalubong center natin, diba marami tayo about municipalities, meron po ba tayo dun? Meron, sir. Sa Gimba po, meron tayo, no? We have the Gimba Pasalubong Center. Although hindi natin siya tinawag na OTOP NUC, dahil initiative po yun ng local government through the tourism ng Gimba. But then, ang mga nagsusupply pa rin po doon ay mga OTOP SMEs din po natin. No? We will be collaborating with Armando's in Kuya po again. Having a feedback na marami din daw pong pumupunta doon na guest. And the establishment of an OTOP NUC is welcome. So, yun po yung susunod nating move. And also, sa LGU ng Rizal, no? Isa po yan sa mga i-workout po natin. Na welcome naman po ni Mayor Trina Angeles. Okay? So, yun po ang pwede natin i-share pansamantala with the OTOP NUC. Thank you, ma'am. Welcome po. Ang tatlo kung nakapag-unay na ba sa mga school, sa BPI, o kung sa tagatuturo ng para maging entrepreneur yung mga paraan, yan na po ba kayo Actually, maraming activities ang DTI, University, although bago lang ako dito. But we have links, no, and activities already with CLSU, no, and other schools, universities dito. Actually nga, sila nga tumutulong sa atin to bring in, sila nag-host ng mga, yung program natin na Young Entrepreneurship Program, wherein we get in-school students, yung out-of-school youth, to train them and orient them on entrepreneurship. So, doon pa lang sa universities, pinopromote na natin yung entrepreneurship, no? So, para pag labas nila, ay handa na sila maging entrepreneur. So, meron tayo sa CLSU, CRT, Arroyo University, Holy Cross College, meron din tayo. At regular yan. And some schools in Gimba, Nakatman, through the Orange Project, nag-expand siya, may mga academe na naging partner na rin natin. Kumbaga, the YEP is increasing in the scope. No? Palaki siya ng palaki dahil na-realize ng academe yung malaking benefit, PD, ng orienting the students into entrepreneurship. Hindi kamukha nung generation namin, hindi ko sasabihin natin kasi mas matanda ako sa kanya. Hindi kamukha ng generation namin, sa pag-aaral namin, nakafocus lang kami dun sa kurso namin. Wala kaming OJT na tinatawag. Wala kaming idea what is entrepreneurship. What we think is employment after graduation. Yun yung thinking. No? So, binago natin yun through the YEP na while we are studying, merong side na ino-orient din natin ang bata whether mag-decide ba siya kung siya ba ay mag-employ or mag-negosyo. But, we still encourage them to finish their college education. We need to be educated. When we go into entrepreneurship, we should have a strong foundation in terms of education, lalo na ngayon on digitalization, on artificial intelligence,
how do you manage your money, how do you manage the financing offered by the banks, by financing institutions. Kung hindi ka educated, if you are not armed on how to decide, mahihirapan ka. Sa panahon ngayon na napaka-steep ng competition, merong mga scam, no? Yung mga maraming manloloko, di ba? Although marami pa rin mababait na tao, pero marami pa rin masama. No? And when you are educated, sometimes nga po yung nag-aral ng mataas, na ang taas ng expectation natin. And we are surprised na sila pala yung mga nabibiktima ng scam. Ang dali nilang lokohin, lalo na yung mga OFWs, no? Madalas silang mabiktima sa mga networking because they do not know how to manage their money, no? All they know is invest their money. Hindi nila nare-realize na ang pinakamalaking resource na kailangan nilang i-invest is their time. No? So maraming pinaghirapang pera na nauuwi sa wala dahil hindi nila kayang bantayan yung mga perang ininvest nila. And starting pa lang dito sa academe, iminumulat na natin sila doon na ang pagnenegosyo ay hindi lang pera, kundi ang valuable resource na kailangan nating ibigay sa ating negosyo is ourselves. The most precious resource called time. Okay? Actually, yung YEP program kasi, mayroong iba-ibang components. Ginagawa natin yan together with universities, academic institutions. At hindi lang yan yung parang isa-seminar lang siya. They also pitch, no? And they prepare their business plan. They pitch. Mayroong magpa-panelist. May magkikritik dun sa kanilang kung feasible ba yung kanilang gagawing negosyo o hindi. They will also try to sell, no? Mayroong portion yun na talagang bebe, they will try to sell. So parang it's a 4-day activity for possible young entrepreneurs. And mabuti naman po at pinagbibigyan tayo ng ating mga universities dito, hino-host po nila. No? At kami naman po, tag-invite po kami. At yung module po ay galing din po sa amin. Ito po ay tinuturo natin sa ating mga young entrepreneurs. Usually 30 at a time po yan. No? So yun po, natutuwa po kami na very accepting po yung ating mga academic institutions dito sa Nueva Ecija. Yes. Sir, yung mga nakakapag-participate po dito sa YEM, yung mga nasa business course na po, or kahit po non-business course? Ay, hindi po, kahit po hindi, no, kahit po hindi. Kaya lang, siyempre more, pag business course, parang priority sila kasi doon na sila, no? But there is also a portion of the YEP program which caters to out-of-school youth. No? So we try to get a portion of that class. Portion nun ay galing sa out-of-school. Baka naman kasi yung mga out-of-school youth natin, interesado naman sa pagnenegosyo, baka yun na linya nila. So, paano po yung sa mga out-of-school youth? Nagipag-ugnayan po sila sa school na kapartner ninyo sa YEP? Kami na po nag-ipag-ugnayan sa mga LGU po natin. Sa LGU na po. Sir, ano pong papel ng DTI tungkol sa mga scammer sa online po? Ayan. Sir Bobby. Yes, sir. Oo. Ano ba role natin pagdating sa online scam? Ayan yung pasabog na tanong. Ayan, si DC Yung mahirap Bobby. sagutin niya. Ano ba magagawa natin sa mga online scam? Pag ako nakita mo na Ano daw, sir? Sir, ano papel ng DTI sa mga scammers na online? scammer sa online, Ano po papel ng DTI? basically, ang trabaho ng DTI is to advocate. How not to be scammed. Pero naman yan, Tama. yung trabaho ng DTI is not basically alone. Trabaho ito ng lahat ng ahensya ng gobyerno, as well as the consumer groups na inorganize ng DTI. That's our campaign. Ang problema lang kasi, when we advocate, minsan kasi alam mo naman, may mga passive tayo consumer. Hindi naman lahat. May pumasok, may lumabas. Remember na minsan hanggat hindi natin na-experience kasi hindi natin siya minamahal at ini-internalize Doon pala yung pala yung sinasabi ng DTI nung nadaya na siya. So better talaga na
na DTI is bombarding the consumers na to be very careful kasi hindi naman natin alam what kind of scam will happen next. Remember, ang daming modus, di ba? That's why these scammers have different modus kasi booking na yung unang style nila. So we do not know how these consumers will prepare for the next modus kasi we still don't know. The only thing that we can tell our consumers ay to be always vigilant, mag-ingat mabuti, mag-isip mabuti dahil yun ang pinaka-proteksyon natin bilang consumer. And we always telling people that kahit kami man sa DTI, to tell you frankly, even kami, DTI, no? Hindi naman kami din safe, may mga nadadaya din dito. So, kaya tayo ay tao lang. The important thing now is for us to campaign and advocate, mag-ingat, be vigilant. No? Sir, paano po yung iba? Kasi po yung mga ibang sa online seller po, pinakikita rin nila na may DTI din sila. Pero mga scammers. We tell them that DTI alone or having a DTI business name registration certificate does not qualify them from doing direct business. Kasi mahaba yan eh. The very first step in having a business is for you to file a business name registration certificate with DTI kung sole proprietorship. Kung naman grupo yan, or association, or foundation, or corporation, that would be SEC. That would be SEC. So, the next step after securing a business name kasi ay dapat mag-mayor's permit sila kung saang munisipyo sila magninegosyo. And after which, ay kailangan nilang magpa-register sa BIR para maging lehitimo yung kanilang negosyo. Lagi natin ipinaliliwanag na the DTI certificate or business name registration certificate ay hindi patunay na legal yung negosyo nila. And to tell everyone, yung pong certificate na ini-issue ng DTI, binigyan lang po kayo ng name. Kaya po nakalagay business name registration certificate. Sinecertify lang ng DTI na yung business name na in-apply ninyo, kayo lang ang may-ari nun. Pero that does not tell you na legal na po kayo magnegosyo. Yun yung pinapaliwanag po natin sa mga consumer. Kung bakit nga ba lagi pag may DTI dahil business name, legal na. Hindi po. Hindi po yun. They need to still ask, do you have a receipt? Check yung mga tao, yung review, lalo na kung online niya, legit ba to? Ang problema kasi natin, totoo, ang Pilipino, lagi ko sinasabi, we are very impulsive buyers. Yun dapat ang iwasan natin. When we say impulsive buyers, pag may pera tayo, tumama sa wedding, sa loto, o kung saan man may bonus, etc., nakita tong produkto na to, go ninja, go na tayo without reviewing or checking and validating kung ito nga ba ay legit na mga online sellers or online selling platforms. Critical yan. Remember, when you buy online, actually mga 50% nun, delikado. Kaya nga we only buy dun sa mga reputable, Kaya nga that's why Lazada Mall made the last mall. Shopee has a Shopee Mall. Yung po mga nasa last mall and Shopee Mall, mga registered po yun. And when you order in Facebook, yan ang maraming nagiging complaint po sa atin. Nag-post lang sa Facebook account niya, pagkatapos ngayon yung in-order mo, nag-chatan lang kayo, nang hingi ka ng advance, pinadalan mo naman, after 2 days, binla ka na niya, magre-reklamo kay DTI, sinong tambol na yung nakakasuli natin. I remember when you file complaint with DTI, we need the address and the business name, registered business name ng respondent. Sila mismo hindi nila matagpuan, kaya walang mapupuntahan. The end result would be filing their complaint with the NBI or PNP Cybercrime Division para ma-check kung sino yung talaga nag-create ng Facebook account na yun.
mahabang istorya. So, yun yung ang kaya lang natin sabihin ngayon ay we cannot protect them just like that. The only thing that we can do is remind them from time to time to be very vigilant. Pero sir, meron na po ba nagreklamo dito sa DTI Tungkol saan meron na po ba po? kayong tulungan sa mga na-scam sa online? Yung mga, actually hindi na scam, Kasi when we receive a complaint na ang istorya ay scam, we cannot do something about that. Scam nga eh. Meaning, kaya natin sinasabing na scam, nawala yung respondent, nawala yung binila nila. Remember, sabi ko nga sa inyo, when you file a complaint with DTI, ang unang requirement ay name ng complainant, address, telephone number. Tapos, nire-require din namin yung business name ng nirereklamo ninyo, yung address ng nirereklamo ninyo, at least yung kung may email sila and number. Hindi nila maibigay yun kasi they met them in Facebook. Ala naman talagang trade name. Ala din naman talagang address. So, ganun po. Correct. Yung scam at scam, mapakarami po. Kaya we advise them to file their case with the NBI or PNP Cybercrime Division. Kasi wala kami magagawa doon. Hanapin man at namin na hanapin, sila nga hindi maibigay yung address. Binlock nga sila. So we cannot do something about that. The only thing that we can do is, again, remind them to be very vigilant, mag-ingat, basta pabili-bili. And alam naman natin na if the advertisement of a certain product is too good to be true, nervyusin na kayo. Alam naman natin yan. Karagdagan lang, no? We also are partnering with PLDT Enterprise to advocate for safe online practice, no? In fact, yung project na CyberSmart ng PLDT, we are pushing for that so that mas maging aware, no, yung ating mga consumers doon sa mga false promises sa online. So, every once in a while, pag may program, may activity ang DTI, we invite PLDT Enterprise kasi sila naman yung expert sa telecom para malaman natin kung scam ba o hindi yung nakikita natin sa ating mga telepono. No, so, that's one. And of course, sabi nga ni Sir Bobby, pag may parang na-scam ka, punta ka na kagad sa PNP Cybercrime para matrace nila yon. Hopefully, when pag yung e-commerce bureau na ay makapag-set na ng kanilang mga redress mechanisms, yung e-commerce bureau ng DTI ay makapag-set na ng mga redress mechanisms for e-commerce related concerns, ay mas marami po tayong magagawa sa DTI. Sir, about sa consumers' rights, so may mga establishments kasi na pagdating doon sa no return, no exchange, medyo minsan hindi nila pinatutupad yun. At the same time, meron din po mga problema yung mga consumers. Yung alam mo yung pagpapasok sa establishment, bawal yung sombrero, bawal na jacket. Isa-isa muna. Oo. Exchange muna tayo. Sige, sir. Ano ang problema, sir, sa no return, no exchange? Meron kasi mga establishment na minsan ayaw nila ng no return, no exchange. So ano po? Ganito po yun, para for everybody's understanding of what really no return, no exchange premise is all about. No? Ang sabi po ng Republic Act 7394, yun po ating Consumer Act of the Philippines, ipinagbabawal po na mag-post, maglagay sa resibo o kaya sa tindahan ng salitang no return, no exchange. Yun po yung rule. Ibig sabihin, kaya po ipinalalagay yun dahil may mga pagkakataon na yung binili mo prior mo gamitin ay nasira na kaagad. So, you need to return or exchange. Tama po yan, ha? Yan yun. Kasi nga, may mga produkto kasi na ayaw nilang paggamit muna, gagamitin mo lang pag naiuwi mo na sa bahay, like underwear. Kaya nung isinuot ni nung nandoon, hindi ka naman pwede pagsukat, di ba? Pwede mo ba isukat muna to, tapos hindi mo kukunin. So, may yung hygiene issue, di ba? So, pag uwi mo pa lang at nabili, at saka mo pa lang siya magagamit. It end up, pag suot mo, visually, hindi mo nakita, hindi maganda yung isa lang pala o tanggal.
So, pwede mo yung i-return o i-exchange. Kaya po ipinagbabawal yon. Now, ito yon. Another thing, ang sabi ng ating Republic Act 7394 ay ang no return, no exchange ay applicable lamang sa mga produkto na binili natin na may hidden defect. Meaning, hindi lahat ng products na binili natin dahil meron ng change of mind or nakita kaya natin pagkabili natin, nakita natin sa kabila mas mura ng 100 piso, isinosoli na natin. Hindi po yun ang sinasabi. Remember, the no return, no exchange ay epektibo lamang kung ang binili mo ay merong hidden defect. Pag wala, sorry. Ngayon, marami nagpa-file ng reklamo tungkol dito sa DTI sa ganyan. Ang sinasabi namin ay subukan nyo na lang makapag-usap sa tindahan. Baka po pumayag. Kasi walang defect eh. Nag-gets nyo po ba yung point ng no return, no exchange? Applicable lamang siya pag ang binili mong product ay may hidden defect. Ganun po yan ha. Kung walang depekto, hindi pwedeng i-return o hindi pwedeng i-exchange. In a manner na if you will interpret the law, o kaya yung provision ng Republic Act 7394. Pero pwede mong isoli kung papayag naman at mabait naman yung tindahan. Kasi baka mamaya suki. O kaya baka mamaya milyon-milyon ka kung bumili. Pagkatapos sa halagang 1,000 hindi nila papalitan. Malamang magbago isip ng tindahan. Sige, palitan nyo lang ho. So, depende. Situational yan. Kaya lang ang sinasabi natin dito is the very basic of what lies behind the no return, no exchange. As explained by the law. Applicable lamang siya sa mga produkto na may hidden defect. Tawag dun sa sabi ko na sa inyo nila. Kasama po ba yun sa may sombrero? Kasi may mga establishment minsan, pag naka-sombrero ka, tinatatanggal nila, ayaw nilang ipasok mo sa loob. Pag naka-jacket ka, tinatatanggal. So, yun ay issue ng management decision. It's not an issue of the Department of Trade and Industry with reference doon sa Consumer Act of the Philippines. Kasi, kung nga naman maraming nakawan, dogmitan. So, nasa sa kanila po yun. If you don't want their attitude or their guidelines nila on that, huwag kayo bumili sa kanya. It's still your right. Kadiwara pa na ng tindahan na to. Pwede huwag na akong bumili sa iba pa pumunta. Remember, when you mention about the 8 basic consumer rights, nandun po ika-4 yung the right to choose. We have the right to choose. The right to choose to where to buy. The right to choose what product. Depende yun sa kagustuhan mo. Mura, mataas warranty, reliable, merong mababait ang mga tao, etc. So remember yun na kaya po meron tayong 8 basic consumer rights. Dapat gamitin ng ating mga consumer